babad na sa social media noon pang nakaraang dekada sa malamang pamilyar sa inyo ang babaeng ito. Ang kanyang mukha kasi naging laman ng samot-saring memes. Kaya binansagan siya noong meme girl. Pero sa lahat ng mga banat sa kanya online, ang pinakamasakit na siguro ang kumalat na balita na siya'y patay na. Hinanap siya noon ng aming team at natuntun nila siya sa Pateros dito sa Metro Manila na buhay ang nooy 19 anyos na si Mariel. Opo, ako po to kasi alam ko talaga tong picture na to. Ikaw na ikaw. Opo. Taong 2010 pa raw nang nakunan sa Quezon City ang picture niya na nag-viral. When someone uploaded yung isa sa friend ko, sa akin, wala lang yon. Hanggang sa naging viral na nga siya, hinayaan ko lang. Hindi niya inakala na ang stolen shot niyang yon nanganak na nga ng iba't ibang reaksyon, komento, pati na fake news. Yung below the belt, sinasabi nga na yung meme girl na yon is patay na. Patay na pala ako, di ko alam. Iniwasan daw niya noong ma-stress, lalo't malapit na siya noong maging ina. Bakit daw siya papaapekto sa mga panlalait sa kanya sa eskwelahan? Gayong isa siyang consistent honor student. Pag nila i-judge yung tao based doon sa nakita nila, lalo na kung hindi nila kilala. What if namatay na nga talaga yung tao dahil doon sa ginawa nila? Makalipas ang mahigit isang dekada, ang kwento ni Mariel muling gumawa ng ingay nang ipinost ulit ang kanyang kwento. Hanggang may isang nag-post online at inako na siya raw si meme girl. Siya na yun? I am Mariel Ann Villegas, also known as the Meme Girl. Dito sa Santa Rosa sa Laguna, nakatira na ngayon si Mariel. Gulat, mga friends ko, sinend nila sa akin yung mga links. Nag-gain na naman siya ng traction. Sabi nila nag-glow up, iba na yung itsura. Talaga ba? Feeling ko lumaki lang ako. Mula raw nang itampok dito sa KMJS ang kanyang istorya. Hindi lang daw followers niya ang tumaas, pati na rin ang kumpiyansa sa kanyang sarili. Ito ang kabog na comeback. Comeback to the young and beautiful you. Yung support to fight bullying, they are sharing their life stories as well. Pero naging malupit pa rin daw sa kanya ang tadhana. Ang dati kasi niyang nobyo, di umano, minaltrato si Mariel. Talagang may bugbog, nauuntog sa pader, natutulak sa hagdan. So, naging insecure ako sa sarili ko kasi I felt like I am not worthy of love. I felt like hindi ako katanggap-tanggap. Ang gusto ko lang naman ay mahalin. I decided to end the relationship. After that, I focus on myself. Talagang hinanap ko yung sarili ko. Yung tema ng buhay ko noon is nagmahal, nasaktan, minahal ang sarili, tapos nagpaganda. Taong 2018, binuksan muli ni Mariel ang kanyang puso. Nag-install siya ng dating app hanggang nakilala niya si Ash. Napa-swipe right po ako sa kanya. Hindi ko po akalain na yung dati ko pong ginagawang profile picture sa games is nakilala ko at naging partner ko. Isang araw na di handa, naglaro ang tadhana. Nang ika'y makita, mata natin ay nagtugma. Puso kong may kulang, napuno na lang bigla. Bakit kaya pag-ibig na kaya? 8 taon na silang nagsasama ngayon. Biniyayaan din sila ng anak. Pinagsasabay ngayon ni Mariel ang pagtatrabaho bilang work-from-home VA o virtual assistant at pag-aalaga sa dalawa niyang mga anak. Siya ay isang superwoman. Sa lahat po ng needs na meron sa family namin ngayon is napupunan niya. Currently, Bagamat kontento na ngayon sa kanyang buhay at trabaho si Mariel, hindi pa rin daw niya nalilimutan ang kanyang childhood dream. Yung dream job ko nung bata pa ako is to become a news reporter. Yung mga favorite ko na reporter is first of course, Miss Jessica. Para masubok ang reporting skills ni Mariel, nitong Biyernes, pinaluwas namin siya. magandang gabi mga kapuso. Ako si Mariel Ann Villegas at narito ang mga may init na balita sa oras na ito.
Ang hindi niya alam, nandun ako mismo sa studio. Pinapanood at pinapakinggan siya. Hi, Mariel! Surprise! Oh, kamusta ka na? Okay lang po. Nagtataasan po yung Parang- palagi po. Umiiyak siya. Pakalmahin muna natin si Mariel. Umiiyak siya. Kalma lang. Frustrated ka palang maging journalist. di ba? Opo, nung bata ako, yun talaga po ang aking ultimate dream. O hindi pa masyadong huli ang lahat. Pwede pa humabol. Okay naman pagbabasa mo ah. Ay, thank you po. Salamat Diba? po. Ano masasabi mo dati? Ginagawa kang meme. Kung ano man po yung mga negative na nasasabi ng tao dun sa picture ko, I don't care anymore. O sabihin mo, who you? Huyo kayo sa akin. Dream come true. Sobrang thankful ako for the program kasi natupad ko yung isa sa mga pangarap ko. KMJS na yan! Yay! Isa pa sa nagbigay ng good vibes na istorya ng KMJS sa nakalipas na mga taon ang binansagan ng netizens na Beauty and the Bay. Litrato ng babae na isinayaw ng campus heartthrob sa kanilang prom night. February 14, 2018, Valentine's Day. Saktong petsa rin ng huling prom ng campus heartthrob na si Chris. Naisayaw na niya ang 10 sa kanyang mga kaibigang babae. Pero nung tumugtog na ang huling kanta, lahat nagulat nung nilapitan ni Chris ang nais niya palang maka-last dance. Isang araw na di handa, naglaro ang tadhana. I saw this girl sitting away from the dance floor where everyone else has been dancing and laughing and breathing heavily. I knew for a fact that there's a problem, and I also knew that I am meant to do something. Achiever, ang outgoing grade 12 student na si Chris. Consistent top student, editor-in-chief din ng kanilang campus paper at president pa ng kanilang student council. Pero nitong mga nakaraang buwan, may nakakuha ng kanyang atensyon ang tahimik at mapag-isang si Lorraine. Puso kong may kulang, napuno na lang bigla. Bakit kaya pag-ibig na kaya? Pagdadaan pa ako, nag-hi po ako sa kanya, tapos nakikipagbiruan po ng konti. Lagi po ako pinapansin na yung pinagtatawanan. Hindi ko pa po sila pinapansin kasi po baka lalaki po yung away. Sa totoo lang daw, napilitan lang umattend ng prom noon si Lorraine. Kaya ayaw ko po pumunta kasi tamad po. Kasi wala pong yung suot na damit. Kaya nung mismong prom, mas pinili na lang daw niyang maupo sa isang sulok. Feeling ko wala pong sasayaw sa akin. Kahit isa. Ang hindi niya alam, may nais palang siya ang maka-last dance. Walang iba, kundi ang campus heartthrob na si Chris. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Makalipas ang halos isang dekada, kamusta na nga ba sila? Dito sa bayan ng Mangaldan sa Pangasinan, nakatira ngayon si Lorraine, ang dating mahiyain. Ngayon, nag-glow up! Nung after na-featured sa KMJS, may confident na po. Natuto po ako mag-ayos ng sarili. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Lorraine. Pagka-graduate ng grade 12, namasukan siya sa isang karinderya. Tagahugas, masaya po ako doon kasi nakapag-work po ako sa dami po nangyari sa buhay ko. Hindi ko po nakakalimutan si Tutor. Samantala, ang ating Mr. Right, si Chris, isa na ngayong CPA o Certified Public Accountant sa siyudad ng Dagupan. Pagkatapos ko pong graduate, nag-take po ako ng master. Kaka-graduate ko po this January 2026 sa awa ng Diyos. Ngunit si Chris, sinubok ng panahon nung nagkasakit ang kanyang ama. Biggest
reason ko po talaga kung bakit po ako nagpupursige is yung nanay at tatay ko kasi gusto ko po silang mabigyan ng magandang buhay. Matagal na raw silang hindi nagkikita ni Lorraine. Actually, naging inspiration ko din po si Lorraine nung college. Wala pong communicate. Gusto ko po ulit siya magkita para umustahin lang po. Bakit hindi natin subukang pagtagpuin uli sila? For old time's sake. Habang naglilibot si Lorraine, hindi niya alam na may naghihintay pala sa kanyang sorpresa. Ay. Basta ka na eh. Okay na. Nabigla ko sa'yo. Hindi mo alam na, ano? Na... Sabi kasi ni mama, busy ka sa work, sabi nila sa'yo kaya hindi kayo. Si Chris may dala pang regalo para kay Lorraine. Just be yourself. Let people see the real. Imperfect, quirky, weird, beautiful, magical person that you are. Yun nga, tanong ko, bakit sinayaw mo ko nung Yes From? Deserve ng bawat girl na masayaw. Don't ever feel na na hindi ka worth it. Kailangan mong ilagay sa puso mo lagi na you're worth as much as everyone else in this world. Kahit na malabo, di alam sa tutungo. Pero di pagkakaitiniling ng puso ko. Natagal na rin naghihintay, tumibok ang puso ko. O sana nga si Mr. Right ka na. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Sana mas maging close pa tayo this time around. Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Sa mga humopya dyan na sila ang nagkatuluyan, huwag daw mag-alala para kay Lorraine dahil nakatagpo na rin siya ng lalaking magmamahal sa kanya ng buong buo sa katauhan ng kanyang boyfriend na si Norman. Nakilala ko po sa dating sa Apples, nagandaan po ako sa picture niya po. Pumunta po ako doon sa bahay nila. Nagdala pa po ng bulaklak at saka tsokolate po. Akala ko suplado po siya, sir. Nung nakilala ko siya, ang totoong ugali niya po, sir. Mabait po siya. Siya po yung pinakamukha na wala pong katulad po, sir, para sa akin. Uy. Hindi ko mapigilan ang aking nadarama. Pag ika'y kasama, ang pangit ay gumaganda. Sabi nga nila kung tunay na ang pagsinta, wala pelikula, happy ending pa. Gayunman, ipinagtapat ni Lorraine kay Norman na meron siyang anak sa pagkadalaga. Tanggap ko po yung anak ni Lorraine kasi po, mail din po ako sa mga bata eh. Ngayon, mag-iisang taon na silang masayang nagsasama. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Si Mr. Right ba sa Salamat dahil dumating ka sa sa buhay namin ng anak ko. Tapos piyaga ko yung anak ko. Kita iiwan. may isang nilalang na para lang sa'yo? Minsan silang pinagtawanan, pinagkatuwaan. Pero ang mga masasakit na puna at salita, ginawa nilang sandata para ipakitang hindi ang nakikita sa panlabas ang mahalaga, kundi ang tunay na nilalaman ng iyong puso. Sa mundong mapanakit, sa huli, maghahari pa rin ang kabutihan at pag-ibig. Mr. Right ba sa